Hello, Matliners. So for today, we're going to discuss all about circuits. So it seems like this is my first vlog in year 2026. It took me so long after the last video, as usual reason, I'm always busy with my academics since I'm now in, college. College is somehow draining, but while in my busy days, I also took some of my time to do some other PowerPoints or presentations sa mga preceding lessons after this one. And so as the other subjects, meron din akong ibang mga binuhay na ibang lessons from my past subjects na tinuro ko before. No, sa mga matagal ng math learners since 2020, 2021, 2022. Ayun, gagawa ko rin siya ng ways para ma-revise and to make an improvised discussion about those lessons before. Okay, so let us proceed with this lesson. So for more information, watch this video till the end. So, let us start. Okay, what is circuits? When we say circuit, it is an electric circuit is a closed path through which electric current can flow. In simple terms, it is a loop that allows electricity travel from a power source through a various component. Halimbawa, di ba sa isang experiment, di ba, kapag sa science experiment nyo, meron niyang flow. Okay? Yung electricity na nagpo-flow, yun ay isa kung paano mapapagana yung isang bagay na gusto nyo paganahin. Halimbawa, itong ilaw. This is a load. Kumbaga, yan yung pinapagana nyo. What is the source of electricity? Paano nagkakaroon ng electricity, ng flow, para mabuksan or mapagana tong ilaw na to? From the battery or the source. Ngayon, so ito naman is additional part, the control. Kasi 'di ba, meron tayo ding yung to the point na mag-on and off siya kapag inano mo yung wire. Dito, nilagyan mo rin ng switch which is to control if when the lights is on and off. Vice versa. Okay? Ayan. So, in a circuit diagram, so ganyan yung mga symbols. Ito yung battery. Siyempre yung flow niya, yan yung wire, yung bulb, at saka yung switch. Okay. So these are the circuit symbols. So you can take a screenshot, no? Yan. So meron tayo iba't ibang itong resistor, yung inductor, saka yung switch. Yan ay saka yung capacitor, depende kung kung European or American diagram. Okay? Ayan. You can take a screenshot. Actually, sinearch ko lang din naman sa Google yan. Okay. Ayan. So, the flows of circuit has two types. Closed circuit, so di ko siguro babasahin. So, this is very self-explanatory. Pag sabi natin closed circuit, yun yung dire-diretso yung flow, kagaya nung kanina ko pinakita. Yung to the point na bubuksan niya yung ilaw, ganyan. Closed circuit kapag naka-on, kapag meron tayong switch, kapag naka-on siya, sabihin meron, kumbaga tuloy-tuloy yung flow ng electricity. Ganun po. Otherwise, yung sa open circuit, yun kapag naka-off, or yung halimbawa, pag nakat niya yung wire, di ba, mga ganon. Or nasira. Kumbaga, paano nyo mapapagana ng isang bagay or mga appliances or mga electronic appliances kapag walang electricity or walang source of energy. Okay. So, flows of circuit, ayan. Ay, nawala. Ayan. Kapag open circuit, ayan naka-off siya. Closed circuit kapag naka-on siya, kumbaga, doon na napapagana yung electricity. Okay? Yeah, meron tayong two types of circuits. Isa na dyan na series and parallel circuit. Only one path for current. Ayan. Same flows through all components. If one part breaks, current stops everywhere. Ayan. Ito naman, multiple paths. Kapag namatay yung isa, hindi naman damay lahat. Pakita ko sa inyo yung... Ayan, bawa. Isa dyan sa tatlong ilaw ang mas... Halimbawa, itong tatlo na to,
isa dyan sa tatlo ang masira, sira na lahat. I mean, hindi nagagana lahat. Bawa ito, nasira. I mean, ito, bawa napunde. Lahat yan damay. Unlike sa parallel circuit, bawa kahit ito mapatay, kahit ito masira, di pa rin apektado, kumbaga tuloy-tuloy pa din. Okay? Ayan. So, yung move ng current, pag ganon. Like dito, so yon VIR, V is for voltage, I is for current, and R is for resistor. Ay, kapag nag-move kasi ang current, siyempre pupunta dyan sa unang node. Pag sabi node, yun yung corner, yung intersection nito. So, mag-i-split up yan. So, halimbawa, itong second current na to, pumunta dito, ayan, split ulit. Tapos, ito na yung diretso dito. Okay? Okay, what is Ohm's law? So, it is named after George Simon Ohm, a German physicist who published his findings in 1827. His experiments demonstrated that the electric current through a conductor is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance. Ayan. Okay. Yung current niya is direct proportional to voltage. Ayun, no? Kita naman. Then, it is inversely proportional to the resistance. Kasi, di ba? Ayun, no? Di ba? Okay. Nung grade 7 tayo or nung kung ano mang grade kayo, ito rin yung ginagamit. Yung triangle. Pag nawawala halimbawa yung yung current, V over R, which is ito. Pag nawawala yung V, I times R. Pag yung R, V over I. Parang ganon. Since there are 3 variables in the equations. Ayan. Where V is for voltage, has the unit of volts, V. Current, ampere, A. Resistor, ohms. Yung Greek symbol na yan is for omega. Ayan. So, kung aside sa triangle, kapag ka nagpatuloy kayo, meron yung bilog. Actually, it's just the same as the derivation. Mga derive lang naman yung mga nandito na to. Okay? Bawa. Ito, dito, yung P, power, has the unit of watts. I times V. Tapos, ang bawa, sige. Konting trivia. Halimbawa, V equals I times V. Ayan, di ba? Sabihin natin yung V equal siya sa I times R. Ngayon, substitute mo dito. So, I times R, I squared R. Ay, para sabi sa inyo, mga derive lang siya. Okay, yun. So, as dito, try nyo lang din. Okay? Voltage is the electric potential difference between 2 points that causes electric charges to move. Current is the rate at which electric charge flows through a conductor. Tapos, yung resistance is the opposition offered by a material to the flow at electric current. Then the power is the rate at which electrical energy is consumed or converted into other forms of energy. Ayan, difference between series and parallel. Ayan. Kapag series, kapag nag-total kayo ng current, syempre may total current yan, add nyo lang lahat. Tapos, syempre, same lang kasi yung flow niyan dito sa tatlo na to. Then, kapag in-add yung voltage, syempre, add nyo yung tatlo. Next, for parallel circuit, lahat ng reciprocals nila. Okay, or syempre, another sa derivation of formula is just RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 all raised to negative 1. Ganon. Pag tinry nyo sa calcu. Or just simply type this one and just use shift solve. Okay. Tapos, dito sa part na to, magkakaiba kasi yung current. Kasi, nagkaroon na ng split up sa bawat node nila. Tapos, siyempre, same lang naman sila ng voltage. Kaya yun yung sinasabi ko, kapag kahit anong isa sa kanilang tatlo ang masira, sa parallel circuit, hindi naman mamamatay yung lahat. Isa lang.
Parang sa tao yan, halimbawa sa series circuit, problema ng isa, problema ng lahat. Kumbaga, syempre teamwork. Unlike sa parallel, sa esensya ng buhay, ay problema mo na yan. Diba? Okay. So, Kirchhoff's law. Kirchhoff's law are two equalities deal with the current and potential difference in the lump element model of electric circuits. They were first described in 1845 by German physicist Gustav Kirchhoff. This generalized the words of George Ohm and preceded the work of James Clerk Maxwell. It has two types, voltage rule or loop rule and current rule or the junction rule. Okay. Ayan. Halimbawa, this applies to, kasi dalawang application yan eh. Yan ay for voltage law. So, kumbaga sa static equilibrium, the forces, the summation of forces equates to 0. Sa battery, di ba sa battery, meron tayong positive and negative charge. So, kung ano yung mas mahabang linya, yun yung positive, then yun yung negative. Kapag kasi nag-flow yan sa bawat resistor, ayan, halimbawa yan, bago pumasok, paglabas, syempre, kumbaga kaya nga resist. Kumbaga, ino-oppose niya yung flow ng current. Diba? O, sa current, bago dito, paglalabas, mababawasan ulit. Plus, minus. Pag tayo, V out, either pwede yung clockwise or counterclockwise. Ayan, clockwise, loop 1. Ayan. VIR. Ayan. Derivation lang through Ohm's law. Ganyan na. Paano kapag current law? Ayan, bawa. Dalawang loop yan. Siyempre, dalawang loop. Hindi ubra ng isang ikot lang. Dalawa yan. At ito, intersected siya between these two squares. Two quadrilaterals. Bawa, dito yung node nyo. Ito naman, kung kanina, voltage, ngayon, current. At node A, para lang tayo sa method of joints nung nakaraan natin sa equilibrium. Para lang tayo nagme-method of joints. Ayan. Sa flow ng current, ayan, tatlong split up yan. Okay, summation of current to 0. So, syempre, bukod yung in and out, yung papasok at palabas. Kasi yung current 2, saka yung third current, palabas. Ay, no? Kumbaga, di ba meron tayong tinatawag na tension and compression? Kapag tension, outward, basta paal siya ng point. Tapos, kapag compression, papunta. Papasok. Ganon. Diba? Let's try solve problem number 1. Okay. So, hanapin natin yung total resistance and its current. By Ohm's law, series circuit. So, since this is a series, ayan, add nyo lang lahat, then meron kayo 9.5 ohms. Tapos, kapag voltage, syempre, product lang naman siya ng current and resistance. Ayan. Tapos, gamit ako yung shift solve, since sinab natin yung current, so meron kayong 1.8053 ampere. Ampere. Corny. Ayan. Try naman natin siya using Kirchhoff's law. Ayan. Sinorkat ko na yung mga sign. V out. Ang niya lang dito, itong part na to, using your sign convention. Either yung palabas or yung paloob. Kayo bahala. Ako, pinili ko yung lahat ng palabas. I know, V out. Ito, nakalagay V out. Ito pala, hindi ito. Ito, V out. Okay? Ayan. Ngayon, kapag sinipsab nyo yan, meron kayong 1.053. Tapos, yan na yung total nyo, syempre. Ngayon, napin nyo yung resistance. E di ganun lang din. Kaso, pinakaiba,
Yung ano lang, dinivide nyo. Then mo kay 9.5 ohms. Diba? Basic na basic. Next. Hanapin naman natin yung total resistance. Paano kapag ka parallel circuit? Okay, using Ohm's law. Parallel circuit. Ayan. Ngayon, using shift solve, meron kayong 20 ohms. Tapos, itong part na to, ganun lang. Then, meron kayong 4 ampere. Diba? Basic na basic lang. Okay. Di na natin tinaray yung Kirchhoff's kasi hindi siya, lalo na sa flow. Kasi kung makapapansin nyo, carry na siya ng parallel kasi unlike, kapag series parallel, pwede. Hindi to. So, ito. Next, ito. Find the total resistance and its current. Yung total voltage nyo is 20 volts. By Ohm's law, this is a series parallel circuit. Ayan. Ito series yan. Para makuha nyo yung total resistance ng tatlong yan, add nyo lang kasi series nga eh. So, yung 1K, gawin nyo lang 1,000. Okay, kasi nakano lang yan eh. Scientific, engineering symbol, which is K kilo is 1,000. Ayan. Nilagay ko pala. Ayan. Meron kayo 1.8 kilo ohms or 1,800 ohms. Okay? Ayan. Meron na kayo. Kumbaga, meron na kayo dyan, dito sa part na to. Turo ko ng turo. Ito pala. Pipindutin ko yung screen ko. Ayan. Ngayon, since yung ito ay parallel dito, ayan. O, di ba napindot ko? 1 over 2.2K plus 1 over 1.8K. Meron kayo 999 ohms. Okay. 990 rather. Okay, ayan. Ito na yon. So, madali na lang. This is a series. So, diba? Basic, total resistance, and its current. So, ayan. O, diba? Yung pag sinabing M, that is milli, or 10 raised to negative 3. Okay? So, ginano ko na siya into engineering symbols para mas maganda natin. Diba? Ngayon, try natin by Kirchhoff's law. Series parallel. Ayan. Meron kang node dyan. Meron kang, ayan. So, this is your equation 1. Loop 1. So, V out lang naman. Ayan, niligay ko na lahat ng points para hindi na mahirap. V out. O, 20. 20 kasi, ito, plus. Ayan. Tapos ito, ayan. Tapos, ang lalabas, equation 2. Kasi magano tayo dyan, derivation. Loop 2. Dito simula. Ito, mapapansin nyo, I1 saka I3 kasi ito yon. Tingnan nyo mabuti. Yung I1, dito yon. Kaya yung 20, yung 1,000, I1. Ito, dadaanan siya ng I3. Okay? Tapos dito naman, meron tayong negative 407, I2. Kasi ito yon. Minus 1,000, I2 pa din. Kasi wala, ito lang naman siya. Tapos ito, I2 pa din. Ay, tama. Tapos ito pala, nakalimutan kong daanan, this is I3. Pag ganun siya eh. Ito I3 na kasi ito yun eh. Do I forget something? Equation 3. Mode 5-2. Ayan. Ito na yung tatlo. Pag sinob nyo siya simultaneously, equations 3 unknown sa calculus nyo, ayan, makukuha nyo na yung tatlo. Syempre, kung ano yung nasunahan, yun yung consider natin as total.
excuse me, katilala muna ko. Hindi naman ko ano yung pinakamataas. Totally. Hindi siya totally pinakamataas. Though it just, it seems like coincidental kasi nga, pag pinag-add nyo to. Pero totoo, pag pinag-add nyo, makukuha nyo to. Pero kasi, by graphical approach, eto kasi muna, bago nag-split up, ano ito? Ano yung I1? Bago ka nag-split up. Excuse me. Skip ko na lang. Okay, ayan. To find the total resistance, ayan. Ganon. Ito yung sasabi sa inyo, yung milli, 10 raised to negative 3. Diba? Basic lang, no? Parang naglalaro lang. Next, ito paano pag naka-encounter. Actually, nung pina-exam sa amin tong part na to, biktima ako na ito, di ko alam kung ano gagawin ko dyan. Kasi una na sa isip ko, pag may slant, di ba sa mga, una ko tinuro sa inyo, laging may sine and cosine. Kaso, paano ko magsasine and cosine kung walang angle? Baka iniisip nyo, ihahanapan nyo to ng inverse tangent. No, that's not how it works. Tandaan nyo, kumbaga itong intersection nitong dalawa na to, these are the nodes. Alam niyo yung parang triangle, tapos gaganunin niyo siya. Ayan, kung makikita nyo, ayan na yon. Kumbaga, itong tatlo na to, ito na yon. Tapos itong tatlo na to, ito na yon. Kumbaga, parang magiging ganito siya. Parang pa letter Z. Ayan. Diba? Ang galing. Ayan. By Kirchhoff's law, ayan na yung node nila. Node A is for KCL. Ayan. I2, I3. In, out, ayan. Equation 1. Node B, kasi I2, ito pa rin naman yun. Ito, since may I3 ka na, hindi I4, I5. Kayo bahala kung paano kayo magsisimbol. Pwedeng gusto nyo, ito yung I3 nyo, ito yung I4 nyo, ito yung I5. Parang ganon. Kayo bahala kung anong gusto nyo isimbol. Okay. Ayan. I in, I out. So, equation 2. So, meron na kayong dalawang equation. Ngayon, loop 1, loop 2, saka loop 3. Dito sa part na to, inuno ko na yung loop 1. Tapos ito, pag lumagpas dyan, plus minus, plus minus. Kasi ito negative positive, negative. Ito negative, positive. Ang ginagawa ko lang salitan, alternate. Except from the battery to resistor, talagang magsisame yan. Ito, negative to malamang positive yun, saka negative. Tapos itong part na to, positive, negative. Ano to? Positive, negative. Okay? I1, I2, I3, I2, I4, I5. Dinadahan-dahan ko siya para magets nyo, no? So, ito, ginawa ko lang dito is, syempre, loop 1. Para makuha nyo, syempre. V out. So, meron na kayong equation 3. Loop 2. Ito, negative. Negative. Saka positive. Pero actually, prone to edit pa rin to kasi Kirchhoff's lang yung ginawa ko method dito. Hindi ko pa na-apply dito yung Ohm's law. Okay. Abangan nyo sa susunod. Baka sa TikTok ko na-discuss. Loop 3. Meron na kayong equation 5. Ngayon, by solving 5 unknown simultaneous equations, so since sa calcu walang 4, alam ko hanggang 4, kung sa Canon F789 SGA, hanggang 4 unknowns, or sa mga class Wiz na calcu ng Casio, hanggang 4 lang talaga. Unlike sa iba, especially sa mga ibang 3. Okay.
Ngayon, by 5 equation, so ito kaya hindi ko rin masyadong ma-recommend din si Kirchhoff's, kaya kailangan nyo pa rin gamitin si Ohm's Law. Pero sa ngayon, iano lang natin, gumamit ako sa isang website. Iano ko na lang kung paano ko siya tinype. Tapos, ngayon, pagka-type nyo, A, B, C, D, E. Ayan. 5 ang makukuha nyo. Kasi ang sabi dito, ito naman ay maganda gamitin yung Kirchhoff's Law kasi siya sabi dito, kasi na hindi lang yung total ang hinahanap, kundi pati yung voltage, current at resistance, voltage at current ng bawat resistors. Okay. So, ito pa rin yung total. I1 ang total. So, yun yung sasabi sa inyo, yung pag-sum up, this is just coincidental. Okay? Kasi, kung mapapansin nyo, ito kasi muna, kasi dito kang galing. Tapos, bago ka pumunta rito, ito muna yung I1, that is your total, bago siya nag-split up. Okay. That's just an awkward silence. Ngayon, for current, ayan. So, current for IR1, ayan. IR2, R2 kasi, ito kasi yun ikot lang. IR3, pag IR3, yun yung, ito i-base nila. Yung IR1, pag bibase nila kung anong current ang dumaan. IR2, 4 ito pa rin. Kasi ito yun Huwag niyo pansinin yung I3 kasi ito lang dadaan Ayan. Kasi ito yun. IR3, IR4, kung ano yung dumaan. Ano ba dumaan sa kanya? I2. Ito. IR5, ano dumaan? Yung I5. Tama? Yung IR6, anong dumaan? Yung IR4. Yung I4. Then, ano dumaan sa 7? Same lang. Base nyo lang kung ano yung dumaan. Kaya medyo recommendable ko naman yung Kirchhoff's Law kapag hanapin nyo yung lahat. Okay. Total voltage. Isa-isahin natin. Direct substitution, di ba? Medyo madali lang siya. Wow. Ayan. Sa pag V1, IR1. Pag V2, direct substitution lang talaga, then multiply. Ganun. O, di ba? Nakuha na natin. For IR5, ayan. IR6, IR7. Di ba? Basic na basic lang. Ito, yung yung 5 unknowns, pwede nyo rin siya i-solve by matrix. Matrix naman, na naturo ata ng pre-cal or sa mga engineering, sa engineering mathematics or calculus. Diba? Solve problem number 5. Ito naman kapag R equivalent. Well, siya? Para siya open circuit. So, since siya, letter V, yan. Ang gawin nyo lang, ganyan. Kumbaga, parang nakaganon siya. Ginanon mo lang. Ayan, gaya na ito. Itong part na to. Ito na yon. Tapos itong part na to. Ito na yon. Tapos itong part na to, yung triangle na tatsulok, ito lang yun. Diba? This is Ohm's I. Kasi sinasabi natin from the indicated port. So, Ohm's Law. Pag gumamit tayo ng Ohm's Law, since these are open circuit, alisin natin to. Kasi open circuit siya and it doesn't affect the equivalent resistor. Baligan niya na lang. R34, meron tayo 15.6 kilo ohms. Ayan na. Ayan na, unti-unti. Asa na? Kasi ito yun Tapos ito na.
O, this is a parallel circuit. Ayan. O, diba? O, next, for the last. O, meron na. Okay na, diba? Ayan. Ayan lang yung makikita nyo. 2.368 kilo ohms. Yan lang naman hinahanap. Okay, this is the Mativity. You can try it by yourself. Medyo komplikado. Ito, binabalaan ko na kayo. Di siya recommendable gamitan ng Kirchhoffs, especially hindi siya battery based. Equivalent lang talaga. Ito naman, ito yung same problem kaso dito naman. Pero bigyan ko na kayo ng clue. Alisin nyo na to. Ito lang aalisin nyo. Kanina, ito yung inalis nyo. Ngayon, ito naman. Okay. Ito pwede na siya gamitan ng Kirchhoffs. Saka or ng Ohms law. Kayo bahala. Pero sa pangalawa at pangatlo, huwag nyo nang gamitan ng Kirchhoffs kasi dito yung gagamitan ng Kirchhoffs. That is only for closed circuit. Okay. Now, well done. So, hopefully, you have learned something today and di ko na alam kung ilang minuto na naman tayo. So, yon. Hopefully, you enjoy all na yon yung new videos natin for year 2026. And I guess this is the end of our electricity lesson era. Okay, finally. So siguro ngayon ay susundan na ng mga lesson na related naman sa hydraulics and mechanics o yung circuit materials, yung then susunod pa yung mga meron pang iba, motion, fluids, at yung mga naman siya, fluid mechanics, and so as the planetary, yung earth and space or astrophysics. Okay, now so hopefully you enjoyed this video and thanks for watching and see you in my next video.